Ito ang bag ko. Tumigil ka riyan, matanda. Ang bag ko. Bitawan mo. Tulong. May tumulong ba sa akin? Ninakaw niya ang bag ko. Huwag kayong maniwala sa matandang ito. Nagsisinungaling lang siya. Tingnan nyo, ang dumi-dumi niya. Paano siya magkakaroon ng magandang bag na ganito? Ang bag na ito ay sa asawa ko. Nahulog na ang lola, Wala ba sa inyong tutulong? Ngayon, sinong maglalakas loob na tumulong sa matanda sa kalsada? Paano kung aidmanda tayo? Tama. Sabi mo, sa'yo ang bag na ito. E di sabihin mo, ano ang laman nito? Bag ito ng asawa ko. Paano ko malalaman ang laman? Siguro mga barya, susi, pampaganda, at mga ganon. Walang laman ang bag ko. Isang larawan lang ng anak kong babae ang nasa loob. E di ibigay mo sa akin para tignan ko. Lola, ayos lang po ba kayo? Nene, ikaw lang ang may mabuting kalooban. Yung mga dumaan kanina. Nakita akong nahulog. Walang naglakas loob na tumulong. Ay, pasensya na. Tingnan mo, nadumihan ang maganda mong palda. Okay lang, isang palda lang yan. Wala ayun. Pero napansin ko, medyo hirap kayong maglakad. Delikadong mag-isa kayong lumabas. Wala bang kasama sa bahay? Meron akong anak na babae dati. Nawala rin. Lola, wag po kayong masyadong malungkot. Naniniwala ako. Balang araw, mahahanap mo rin ang anak mo. Ang anak mo, siguradong naghihintay din sa'yo para sunduin mo siya. Nene, anong pangalan mo? May susando sa akin mamaya. Papasalamatan ka nila ng maayos. Kumusta? CJ. Lola, dumating na ang sasakyan ko. Aalis na ako. Ingat ka mag-isa. Mag-ingat. Paalam. Salamat. President Bai. Nahanap ko na kayo. May balita na kayo sa binibini. Meron, pero pumanaw na ang binibini. Ano? Ang binibini at ang lalaki, nagkaanak ng babae pagkatapos magpakasal. Namaya pa ilang taon lang ang nakalipas, umalis ang lalaki. Nawala ang komunikasyon. Ang bata. Hindi nahanap ang bata, pero nalaman namin, sa likod ng bata, may marka ng puso. Hanapin. Kahit ano ang mangyari, hanapin mo ang bata. Opo, Oh, naalala ko, may babae na tumulong sa akin kanina. Hanapin mo siya, siguraduhin mong pasalamatan siya ng maayos. opo. Pasensya, hindi ka makakapasok. Inimbita ako ni Zhao Gongzi. Pakita mo, ang imbitasyon mo. Kung wala kang imbitasyon, hindi kita papapasukin. Hindi mo ba nakikita kung ano ito? Ang auction na ganito, hindi lugar para sa mga hamak, ang lugar na ganito. Guminyang. Nasaan ang mga anak ko? Hindi mamamatay yan. Palagi ka na lang nag-iisip ng bagong lalaking kakausapin. May oras ka pa bang asikasuhin yang dalawang anak mo? Ming Yang. Sabihin mo, bakit kaya siya pumunta rito? Baka gusto niyang makapasok ng palihim. Para mangakit ng bagong lalaki. Ganito ka ba kabilis? Nagmamadali kang maghanap ng bagong ama para sa dalawa mong anak, di ba? Bayranran, Wala akong ginagawa. ano pa ba ang alam mong gawin kundi ang mangakit ng lalaki? Kasama ko si Ranran dito. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Zero. Ang lamang naman ng tawag mo, Zirong. Nag-imbestiga ako. Hindi naman talaga ikinasal si Byron Ran sa'yo. Hindi kayo ikinasal. Ming Yang, ang babaeng tulad niya. Paano magiging kontento sa isang lalaki lang? Malamang ang gusto niya, maging kabit ng iba. Tama, hindi kami ikinasal. Pero matagal ko na siyang gusto. Kaya nga ako pumunta sa auction na ito, ay para pumili ng angkop na singsing. At saka mag-propose ng formal kay Ranran. Tara na. MS, bye, sandali lang po. Ito po ay ipinaghanda ng aming chairman, para sa inyo. Paris Chano Haute Couture. Kahit ang pamilya Do, hindi makakuha ng reservation. Ming Yang.
Mukhang hindi lang si Zhao Zirong ang lalaki niya. May iba pa siyang bago. By Ranran. Wala akong ginawa. Sige na, Ming Yang, pasok na tayo. Magsisimula na ang auction. Nagkakamali po ba kayo? Kaninang umaga po, salamat po sa pagtulong sa aming chairman, na mabawi ang bag. Ito po ang pasasalamat ng aming chairman sa inyo. Si Lola po ba ang chairman ninyo? Opo. Kung kilala naman pala, magpalit ka muna ng damit, magsisimula na ang auction. Aalis na po muna ako. Palakasin ang paghahanap, kailangang matagpuan agad. Ang apo sa tuhod ng chairman. Opo. Hindi ba ito ang best item mula sa Paris Chano Haute Couture? Mahirap ma-order ang best idang ito. Kahit may pera, hindi siguradong makakakuha. Ang ganda ng suot niya. Ang galing ng dating niya. Ano ba ang katayuan ng babaeng ito, na nakasuot pa ng best item mula sa kanila? Best idang nakuha sa pag-akyat sa kama ng matandang lalaki. Kung gusto ninyo, subukan ninyo rin. Doeli, binabalaan kita. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano kay Ranran, hindi kita palalampasin. Ano? Magsalita lang ng totoo. Ayaw ninyong pakinggan. Wag na, Zirong. Ang item na i-auction ngayong gabi. Ito. Luhang nagpapahiwaga. Ito ang alaala ng nanay ko. Tingnan mo po kung ano ang halaga. Kailangan ko talaga ng pera ngayon. 3,000. 3,000. Nagkamali po ba kayo? Hindi posible na 3,000 lang ang halaga. Matagal na akong nagtatayo ng tindahan. Paano ako magkakamali? Ito ay peke lang. 5,000, pinakamataas. Kunin mo o hindi. Huwag, ipapasanla ko. Ranran. Ipinagbili mo ang singsing. Hindi, bawiin natin. Kahit ano, basta gumaling ka. Wala akong pakialam. Ranran. Sayang, peke ang singsing. Walang halaga. Sana totoo ang Tears of the City. Makagagamot na sana sa sakit mo. Huwag kang mag-alala pag gumaling ako. Tiyak na bibilhin ko ulit para sa'yo. Ang Tears of the City ay isang kayamanan na walang katumbas. Maraming taon na ang nakalipas. Nabili ito ng isang mangangalakal sa ibang bansa, at nawala na ang lahat ng balita. Kamakailan, natuklasan ito ng hindi sinasadya, sa isang munting sanglaan. Ayon sa alamat kapag isinuot ito ng sinumang, sa taong minamahal, magkakasama sila magpakailanman. Ranran. Gusto mo? 1,000,000. Oh, mukhang ang binatang ito ay dala ang kanyang minamahal. 2,000,000. Ang binibini ay nag-alok ng 2,000,000. 3,000,000. 4,000,000. Zhao Zirong. Ang singsing na ito, kailangan kong makuha ito. Ang pamilya Do, isang maliit na pamilya lang. Hindi ito pinapansin ng pamilya Zhao. 8,000,000. Zirong, huwag kang magtawad ng walang saysay. Okay lang, kaya kung bayaran ng maliit na halagang ito. Binibini. Hindi na pwede magtawad pa. Sinabi ng amo na mahigpit ang ekonomiya ng kumpanya ngayon. Kailangan mo ba akong turuan kung paano gumawa? Umalis ka. 10,000,000. Ang bagay na gusto ni Doeli.
Walang makakaagaw nito. Kahit na ang singsing na ito ay tunay na walang katumbas na halaga, hindi inaasahan na ang pamilya Do ay handang maglabas ng 10 milyon para bilhin ito. Paumanhin, binibini Do. Ngayon ako ang magkakaroon nito. 15 milyon. Wow, si Binatang Zhao ay nag-alok ng 15 milyon. Mayroon pa bang mas mataas sa 15 milyon na alok? Zirong, napakamahal nito. Malayong hindi katumbas ng halaga mo sa puso ko. 50 milyon. Wag na, Zirong. Isang singsing. Hindi na kailangang gumastos ng ganito kalaki. Sa paningin mo, ganito lang ang halaga ng singsing na ito. 50 milyon pesos, isang beses. 50 milyon pesos, 2 beses. 50 milyon pesos, 3 beses. Sold. Congratulations, Mr. Go, sa pagkakaroon ng Tears of the City. Ming Yang. Hindi ko talaga inakala. Para sa ating kasal. Gumastos ka ng 50 milyon pesos para bilhin ang singsing na ito. Ang singsing para sa kanya pala. Ran, pasensya na. Hindi ko nabili ang singsing. Okay lang, hindi rin ako gusto. Mr. Go, ito ang singsing na binili mo. Ming Yang. Noon, sinabi kong ibabalik ko ito para sa'yo. Hindi niya maibigay sa'yo. Ako lang ang makakapagbigay ng lahat ng gusto mo. Ran ay hindi nangangailangan ng iyong awa. Maghahanap ako ng mas maganda para sa kanya. Huwag mo siyang guluhin. Ano ang relasyon mo sa kanya? Ano ang karapatan mong kausap ako? Sa birthday party sa mga susunod na araw, ipapahayag ko ang kasal namin ni Ran. Sana rin, hindi mo kami guluhin. Magpapakasal ka sa kanya? Ito ang kalayaan ko. Huwag mong kalimutan, ang anak mo nasa akin pa. Guming Yang. Guming Yang. Ano nang sabi mo? Kung isisiwalat ko ang nangyari sa atin, papayag pa kaya ang pamilya Zhao na ikasal kayo? Huwag ganyan. Bakit hindi? Naalala mo pa ba noong una kung paano mo ako sinaktan? Ibinabalik ko lang ng paunti-unti sa'yo. Noong ako'y nagmamakaawa sa'yo. Walang pag-aatubili kang iniwan ako. Guming Yang. Ako ang nagkamali. Nakikiusap ako, hayaan mo akong makita ang anak natin. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. CJ. Kung ganoon, ayaw kong sumama ka sa birthday party ng lalaking yon. Hindi pwede. Marami na akong utang na loob kay Zirong. At nangako na ako sa kanya. Gusto mo pa ring pakasalan siya, di ba? Hindi ba't ikakasal ka kay Duaili? Pagkatapos ng 3 buwan, tapos na tayo. Wala na akong obligasyong sagutin yan. CJ. Kung ganoon, samahan mo ako isang gabi, bago ang kanyang birthday party. Pagkatapos, bibigyan kita ng pagkakataong makita ang bata. Tingnan mo, nandito na si Boss Zhang. Maligayang kaarawan. Tuloy po kayo. Xiao Liu. Tuloy po kayo sa loob. Young Master Zhao, maligayang kaarawan. Ang tagal nating hindi nagkita. Congratulations, siyang pa, tuloy po kayo sa loob. Ran, nandito ka na.
Anong nangyari? Mukha kang hindi maganda. Masama ba ang pakiramdam mo? Tama na. Tingnan natin kung paano ka pa makakapunta sa birthday party bukas. Mas bagay pa rin ang isuot mo ito. Zyrong. Pasensya na. Sa akin, hindi mo kailangang humingi ng pasensya kailanman. Wow, girlfriend pala ito ni Young Master Zhao. Ang bagay ninyo. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Salamat. Hay, nandito na rin pala si Boss Go at Miss Do. Hala, akala ko hindi magkasundo ang mga Zhao at Go. Hindi ko inaasahang pupunta ang mga Go ngayon. Talaga. Kanino ang dalawang batang iyon? Hindi ko narinig na may anak si Boss Go. Xiao Feng, Xiao Ya. Xiao Feng, Xiao Ya. Maraming tao dito. Ligtas ang bata. Matatapos na ang birthday party. Samahan kita para hanapin ang bata. Ang ganda ng pagkakatugma ninyong dalawa. Bakit hindi? Si MS, Bai ang magpatugtog. Para kay Mr. Zhao, bilang regalo sa kanyang kaarawan. Hindi ba marunong si MS, Bai? Dapat naman marunong siya. Magaling naman ang panlasa ni Mr. Zhao. Baka ngayon lang, nagkamali siya ng pagpili. Birthday party ko ito. Kaya, ako na ang magpe-perform para sa inyong lahat. Ayos lang. Noong bata ako, tinuruan ako ng nanay ko ng kaunti. Paano kung papuntahin natin ang dalawang bata para tumugtog? Mukhang hindi ganoon kagaling sa piano, si Miss Bai. Nasaan si Xiao Feng at Xiao Ya? Hindi ko alam. Anong nangyari sa kamay mo? Dalhin kita sa ospital. Wala yun. Ngayon ang birthday party mo. Ako na ang bahala. Boss Go. Pakiusap, patawarin mo na ang aming pamilyang Zhao. Kasalanan ng anak mo, ginulo niya ang taong akin. Boss Go. Boss Go. Gumingyang. Nasaan ang mga anak ko? Sabi ko, papayagan kitang makita ang mga bata. Hindi ko sinabing ibabalik ko sila sa'yo. Basta't makinig ka lang ng maayos. Makikita mo ulit ang mga bata. Ay, nawala ang necklace ko. May nagnakaw talaga. Ikaw ba, Bai Ranran? Ano ba sinasabi mo? Si Bai ay girlfriend ni Ginoong Zhao. Hindi siguro, gagawa ng ganito. Siya nga, dahil sa pera, sumama sa matandang lalaki, ang ganitong bagay, sanay na siya. Do Ailey, magbigay ng ebidensya sa sinasabi mo. Sige, buksan mo ang bag mo, para makita namin. Sabi ko nga, nasa bag niya ang necklace. Ano nangyari? Nasaan ang necklace? Ang plano kong mag-propose.
Mapipilitang maaga. Kahit may nangyaring konting problema. Pero, Ran. Papakasal ka ba sa akin? Nanay? Nanay? Ano, ang nobya ni Ginoong Zhao, may anak na pala. Ganito na kalaki, hindi naman siguro kay Ginoong Zhao yun, di ba? Alam kong may 2 anak si Ran. Pero hindi ko pinapansin ang kanyang nakaraan. Ang mahalaga sa akin ay ang aming magkasamang kinabukasan. Ginoong Zhao. Ang babaeng ito, para lang makapangasawa ng mayaman, nakipagtalik sa matandang lalaki, at nanganak pa ng 2 anak sa labas. Ikaw, hanggang ngayon. Tama na. Kung magsasalita ka pa sa kanya ng ganyan, hindi kita palalampasin. Pinagbantaan mo ako. Kung magwawala ka pa sa kanya ng ganyan, hindi ako mag-aatubili na ipakita sa lahat kung paano nahulog ang kwintas ni Ginang Do. Kung ganun. Dahil napakalalim ng pagmamahal ni Ginoong Zhao. Bibigyan ko si Ginoong Zhao ng isang regalo sa kaarawan niya ngayong araw. Sakto, para makita ng lahat. Kung talagang, gaya ng sinabi ni Ginoong Zhao, ay wala siyang pakialam sa babaeng ito, at hindi niya ito pinapansin. Doeli, sobra ka na. Ang babaeng ito, para sa pera, pwedeng makipagtalik sa kahit sinong matandang lalaki. Ginoong Zhao, isipin mong mabuti ito. Kahit anong paninira ang gawin mo kay Ran, pakakasalan ko pa rin siya. Walang makakapagpabago sa desisyon ko. Hindi ako sang-ayon sa kasalang ito. Tay, maniwala ka sa akin. Hindi ganoon si Ran. May malaking pagkakaintindihan dito. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Dahil sa babaeng ito, ang pamilya nating Zhao, saan kahihiyan mo dadalhin? Kung pakakasalan mo siya, ngayong araw na ito, wala akong anak na katulad mo. Tay, si Ran ay biktima ng babaeng mapagsamantala. Direktor Go, nakikiusap ako, pabayaan niyo na ang pamilya namin. Kung may sisihin ka, ang anak mo ang dapat sisihin dahil ginulo niya ang tao ko. Direktor Go. Zairong, Ano ang ibig mong sabihin? Zairong, pasensya na. Hindi ko matatanggap ang alok mong pakasalan ako. Hindi kita nagustuhan kailanman. At hindi rin kita pakakasalan. Gumingyang, ibalik mo sa akin ang bata. Pagkatapos ng lahat, ibabalik ko sa'yo. Ran, may nangyari kay Tito. Bakit bigla ang pinapaalis ako? Pasensya na po. Utos po ng tatay ninyo ito, wala rin po kaming magagawa. Ran, huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng bagong ospital para sa tito mo. Hello. Ako ito. Maghanap ka ng ibang ospital para sa akin. Ano? Na-freeze ang pera sa account ko. Okay lang, Zero. Sobrang natulungan mo na kami. Huwag mo na kami tulungan. Ang mga problema na natitira, kami ang bahala. Una na ako. Ran, ilang araw lang hindi kita nakita. Agad-agad ka na nagpakita. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta dito.
Ngayon, ikaw ang nangailangan sa akin. Kailangan ko ng pera. At, huwag mo na silang guluhin. Ganito ba ang paraan mo ng paghingi ng tulong? 3 buwan, susunod ako sa lahat ng utos mo. Pagkatapos, wala na tayong utang sa isa't isa. Ginawa mo ito, lahat ay para kay Zhao Zirong. Ganoon na lang ba kalalim ang pagmamahal mo sa kanya? Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Para sa kanya, kaya mong lumuhod sa harap ko. Ganoon ba siya kahalaga sa'yo? Gagawin mo ang lahat para sa kanya? Basta't payagan mong palayain ang pamilya Zhao. Paano kung hihilingin kong na makipagtalik sa mga lalaki sa labas? Kahit ano ang sabihin mo, gagawin ko. Umalis ka. Tumigil ka. Ang password ay ang iyong kaarawan. Mag-report ka bukas. Ranran, saan mo nakuha ang perang pambayad sa ospital? Humingi ka ba ng tulong kay Gumingyang? Salamat sa pag-aalaga sa tatay ko. May iba pa akong gagawin. Mauna na ako. MS, bye. Sumama ka sa akin. Matandang Ginoong Gu. Ikaw pala, Nandito ako para paalalahanan si MS, bye. Huwag mong kalimutan ang ating napagkasundoan noon. nasa kamay pa rin ni Guminyang ang anak ko. At nasa kamay ko pa rin ang buhay niya. Kung magiging ganyan ka kayo sumunod. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung sisirain ko ang kasunduan. Anong kasunduan? Anong pangako? Nagkita kayo dati. Ano ang nangyari noon? Sabihin mo sa akin. Gusto mo talagang malaman? Sabihin mo. Noon. Alam ng lolo mo na gusto mo akong pakasalan. At hinanap ako. Tumahimik ka. Siya ba, gusto niyang ilabas ang lahat ng nangyari noon? Binigyan niya ako ng pera. Para subukan kung talagang bagay ako sa iyo. Sayang. Hindi ko alam, ikaw ang here ng Gu Group. At kinuha ko ang pera. Walang pag-aalinlangan, iniwan ko ka. Pumunta siya sa akin ngayon. Para lang babalaan ako, lumayo sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit mo ako iniwan noon. Sabihin mo, magkano ang binigay ng lolo mo sa'yo? 30,000. 30,000. Sa paningin mo, 30,000 lang ang halaga ko. Ako lang. Ayaw kong maghirap kasama mo. Masaya ka ngayon, hindi ba? Dapat ba magpasalamat ako sa'yo? Wala kang naging pagsisisi. Wala akong naging pagsisisi. Pero nagsisi ako. Nagsisi ako na minahal ang babae mong ganito. Umalis ka. Mingyang. Ang babae na ito. Hindi siya bagay para sa'yo. Lolo. Ayaw ko ng sinuman makialam sa aming relasyon. Kasama ka rin. Paano ba, hindi mo maayos ang simpleng trabaho? Pasensya, pasensya. Kasalanan ko lahat, babaguhin ko agad. Gusto mo pa bang magtrabaho? Nasaan ang kape ko?
Ang kape ay malamig na, paano iinumin? Bumili ulit. Grabe ka. Sino ka? Nagutos ka sa akin? MS, bye. Assistant Wang, bakit ka nandito? Nandito ako para hanapin ng MS, bye. MS, bye. MS, bye. Siya ang bagong secretary na hinir ng President Go. Kailangan niyang tulungan. Magpatuloy sa ilang trabaho. MS, bye. Ang mga dokumento, pakibigay sa akin pagkatapos ng trabaho. Ikaw ay tao ng President Go. Pasensya. Anong tao ng President Go? Isa lang siya, isang babae na naghahalikan sa mga lalaki. Du Ailey. Bakit nandito ka lagi? Hindi mo karapat dapat tawagan ang pangalan ko. Tawagin ang mga tao para sampailan siya. Sasabihin ko sa inyo, ako ang tunay na fiancé ni Gumingyang. Ang gusto ko ay gusto niya. Kapag hindi ako masaya, bukas, lahat kayo, aalis kayo. Kaya ang gagawin ko sa inyo, ang gagawin ninyo. Sampailan siya. Sabi ko na, hindi siya mukhang mabuting babae. Ako na ang una. Ang hindi sumampal, aalis. Pakisabi kay Byron Ran na magdala ng kape dito. Anong nangyari? Ipaliwanag mo sa akin. Wala namang dapat ipaliwanag. Dito ito opisina ni Boss Gyu. Hindi ba't lahat ito ay sinadya mong isaayos? Hindi ba't ikaw ang nag-ayos kay Du Ailey? Anong ibig mong sabihin? Gumingyang, gusto kong makita ang mga bata. Pwede bang hayaan mo akong makita sila? Hindi ba't kakikita mo lang sa kanila? Gusto kong makipag-usap sa kanila. Matagal na akong hindi nakakapag-usap ng maayos sa kanila. Anong mangyayari kung hindi ako pumayag? Mamamatay ako. Gumingyang, May gagawin ako ngayong gabi. Kaya 30 minuto lang ang maibibigay ko sa'yo. Hintayin mo ako sa baba ng 6 oras 30 minuto. Kung hindi ka dumating sa oras, hindi kita hihintayin. Ran. Pwede mo ba akong tulungan? pasensya na, may gagawin pa ako. Pakiusap. Sama mo ako sa iyo. Ako ang may kasalanan sa nangyari dati. Pakiusap, tulungan mo ako ng isang beses, pwede ba? Pakiusap na. Dito ba? Ano ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Nanay! Xiaoya. Xiaoya. Ikaw, huwag mo akong sisihin. Para sa sarili ko lang din. Sisihin mo ang sarili mo, nagtiwala ka sa maling tao. Huwag kang matakot. Nanay, ililigtas ko kayo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Xiaoya, Xiaofeng. Halika. Lakad. Bilis, bilis. Du Ailey. Ano ginagawa mo? Pakawalan ang mga anak ko.
Gusto mong makuha ang mga anak. Linisin mo ang toilet. Linisin mo ng maayos. Huwag kang magpakalabis. Huwag kang magmalabis. Ako ang malabis. Noong nagloko ka, hindi mo ba naramdamang ikaw ang malabis? Noong pinapalo mo si Mingyang, hindi mo ba naramdamang ikaw ang malabis? Noong kumuha ka ng 2 ampon, para lokohin si Mingyang, hindi mo ba naramdamang ikaw ang malabis? Bilang nobya ni Mingyang, pagtatagubilinan kita, malabis ba ako? Ako. Anong ako dyan? Itigil mo na yang pagpapanggap na inosente, hindi yan epektibo sa akin. Payo ko sa'yo, linisin mo na lang agad ang Cub 8. At umuwi ka na kasama yang 2 ampon. Mukhang bagay na bagay, sa'yo ang trabahong ito Tapos ko nang linisin ang lahat. Pwede na ba akong umalis? Talaga. Titingnan ko ng mabuti. Uminom ka ng tubig mula sa Cub 8 para makasigurado ako. Eli. Nababaliw ka ba? Kung hindi ka iinom, papainumin ko ang mga anak mo. Bibigyan kita ng 3 segundo. Tama na. Iinom ako. Binibigyan kita ng 3 segundo. Tama na. Inumin ko. Itatala ko ito ng maayos. Ang pagiging masigasig sa trabaho ni MS. Bye. Huwag mong sakta ng mama namin, masamang babae. Magtiyaga ka. Magtiyaga ka. Sabihin mo. Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, hindi ko talaga balak. Napayag ang umalis ka kasama ng 2 mong anak na iyan. Umalis. Xiao Feng. Xiao Ya. Ano ang ginagawa ninyo? Ming Yang. Nagtaksil sa kumpanya ang babae. Pinaparusahan ko siya para sa iyo. Ming Yang. Ang babae na ito, nagtaksil siya sa kumpanya. Ako ang naglinis para sa iyo. Ano ang nangyari sa mga sugat niya? Sumunod ako sa mga plano mo. Dinala ko ang bata dito. Pero para makakuha ng mga dokumento, sinadyang nasugatan ang bata. Para dalhin ang bata sa doktor. At gamitin iyon para ilabas ang mga dokumento. Buti na lang ang mga tao natin. Agad na nakita. Gusto mo ang mga dokumentong ito para hanapin si Jiao Sirong? Hindi ako. Ano ang gusto mong ipagpalit sa mga dokumentong ito? Pera? Posisyon? O ang posisyon bilang kasama niya? O baka, ang pangarap mo, gusto mong magpakasal sa pamilya Zhao para maging mayaman? Wala ako. Wala. Gusto mo ang pera niya? O gusto mo ang tao niya? Naniniwala ka? Gagawa ako para mawala ang lahat ng pera ng pamilya Zhao. Hindi ko siya mahal. Ako. Pinoprotektahan mo pa siya. Ito ang dahilan mo para kunin ang bata. Akala ko dati, kahit papaano, magaling kang magulang. Pero ngayon, sa paningin mo, walang tao na katulad niya. Dalhin ang bata. Huwag mong dalhin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang bata. Ang babae na ito, ipasa ko sa iyo para gawin mo ang gusto. Ano ang gusto mo? Mag-alak. Hindi mo ba nakikita? Noon, hindi ba't ginamit mo ito para lumapit sa Mingyang? Sinabi ni Mingyang na sundin mo ako, magpakabait ka. Huwag mong kalimutan ang mahal mong anak, nasa amin siya. Kapag napasaya mo ang client, saka lang magiging okay ang anak mo. Maging masaya, okay? Mr. Wang, iinom kami para sa'yo. Sige. Ako. Hindi ba sasabihin ni Ranran na allergic siya sa alcohol? Malaki ang naitulong ni Mr. Wang sa amin. Hindi masyado ang isang baso, di ba?
Isipin mo ang anak mo. Mr. Wang. Ang galing uminom ni MS, bye. Ano ang nilagay ninyo sa alak? Mr. Wang. May gagawin pa ako, aalis na ako. Parang medyo allergic sa alcohol si Ranran. Ikaw ang mag-alaga sa kanya. Siyempre. Pasalamatan mo si General Go sa regalo niya. Bitawan mo ako. MS. Bitawan. Bitawan mo ako. Gusto mong tumakas? Sir, ano pong ginagawa ninyo rito? Umalis ka. Kung ipagkakait mo ako sa iba, bakit mo pa ako sinagip? Ming Yang, bakit ka nandito? Huwag kang magkakamali ng akala. Hindi ako ang nagutos sa kanyang uminom. Siya ang nagsabi, gusto niyang mabayaran agad ang utang. Kaya siya ang nagmungkahi, na samahan si Sir sa pag-inom. Totoo ba ang sinasabi niya? Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit mo pa ako tinatanong? Ming Yang, huwag kang maniwala sa kanya. Ang babaeng tulad niya, gumagamit lang ng ganitong itsura, para lokohin ang mga lalaki. Du Eli, akala mo ba tanga ako? Tito, ibibigay ko sa inyo lahat ng candy ko. Magiging masunurin na ako. Pwede bang wag na kaming ikulong ni Xiaofeng sa banyo? At wag nang payagan yung alin na saktan ulit si Xiaofeng? Ming Yang. Siya at ang anak, nagtutulungan sila para lokohin ka. Sinabi ko, huwag mo akong tratuhin bilang tanga. Gusto mo talaga bang isa-isa kong imbestigahan ang mga bagay? Oo. Kahit na ako ang nanloko sa'yo, ano ang magagawa mo? Huwag mong kalimutan ang babae, hindi ka na niya gusto. Tumakas siya kasama ng ibang lalaki. Ming Yang. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ang mga bagay sa pagitan namin, hindi kailangan ng pakikialam ng iba. Pero mahal kita. Hindi kita mahal. Hindi mo ba tinitignan ang daan? Wala kang gustong sabihin sa akin. Huwag mo na akong guluhin. Tumingin sa daan. Ranran. Ano ang ginagawa mo? Ming Yang. Pagod na ako. Ranran. Bumaba. Bumaba mula sa tulay. Ming Yang. Hindi kita mahal. Ranran. 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 Hindi pa gising si Miss Bai. Boss Go, anong ginagawa mo? Boss Go. Boss Go. Huwag kang bumaba sa kama. Kailangan kong makita si Ranran na yung araw. Boss Go. Hindi ikaw yung matandang lalaki noon. Paano ka nakakapagpakita ng mukha dito? Bakit mo ako hinaharang? Alam mo ba, siya yung nagdala kay Ranran noon? Baka nagkakamali ka. Nagkakamali. Ang resulta ng DNA test ay malinaw. Anong pagkakamali? Pero ama siya ni Ranran. Impossible. Ako talaga ang tatay ni Ranran. Noong mga panahon na yon, ako at Ranran, nagkasabwat na linlangin ka. Bakit? Ang bata. Ang bata na ito, lahat ay anak mo. Noong mga panahon ni Ranran, nagdadalang tao na siya.
Pero nagkasakit ka sa dugo. Ang lolo mo ay dumating. Sinabi na kung hindi kayo maghihiwalay. Hindi kanya pagagamot. Ran, para mailigtas ang buhay mo. Kailangan niyang makipaghiwalay sa iyo. Hindi. Hindi. Ang ginawa ni Ran noon. Lahat ay para sa iyo. Kung talagang ganito ang nangyari. Noong nakita ako ulit ni Ranran, bakit hindi niya sinabi sa akin? Kailangan mong magpalit ng dugo kada buwan. Kailangan mong magdialysis. Nagbanta siya sa Ran na kung sasabihin niya sa iyo, putulin ang supply ng dugo mo, mamamatay ka. Hindi maaari. Hindi talaga ganito. Niloloko ninyo ako, tama ba? Sadyang niloloko ninyo ako, tama ba? Wala kang karapatan para mahalin ni Ran. Ranran. Bakit mo ako niloko? Bakit mo itinago sa akin? Tang. Guminyang, matagal na nasa kontrol ko. Niloko ka ng lolo mo. Kapag nagising ka, magkasama tayo. Magkasama tayong aalaga sa anak natin. Ranran. Ranran, gising ka. Sasama kita sa bahay ng Gyu, okay? Magsisimula tayo ulit. Guminyang. Hindi na kita minamahal. Bitawan mo ako. Ranran. Nagkamali ako. Hindi ko na muling bibitawan ka, okay ba? Gumingyang. Bitawan mo siya. Huwag kang makialam. Ang tungkol sa Ran ay tungkol din sa akin. Kapag nagdaldal ka pa, agad-agad napapabagsakin ang Zhao family. Ang aming Zhao family ay hindi kasing yaman ng inyong Go family. Pero kahit mawalan ako ng lahat, hindi ko hahayaan na saktan mo si Ran muli. Umalis ka. Ang ginawa mo sa kanya noon. Wala kang karapatan na muling ipaiwan siya sa tabi mo. Ang sa amin ay hindi mo dapat pakialaman. Tama na. Guminyang. Matagal na natapos ang relasyon natin. Habang ang anak ay nasa akin. Ako ang ama ng anak. Ikaw ang ina ng anak. Ang relasyon natin, hindi magwawakas kailanman. Ngayon, ginagawa mo lang ang paggamit sa anak para takutin ako. Dapat kang manatili sa tabi ko. Bitawan mo. Ihulog mo ako. Guminyang. Kung dinala mo ang babae sa Gu family, saan mo ilalagay ang aming Gu family? Ang kasunduan sa kasal ay kanselado. Tanging Ranran lang ang pakakasalan ko. Nanay, kailan ba tayo makakauwi? Hindi kayo uwi, dito na ang bahay ninyo. Dahil ako ang tatay ninyo, ako at ang nanay ay mag-aalaga sa inyo. Hindi ikaw ang tatay namin. Gusto namin ang tatay Zhao. Hindi siya ang tatay ninyo. Ayoko sa'yo bilang tatay ko. Ganito ang turo mo sa kanila. Tinuruan mo silang tawagin ang ibang tao bilang tatay. Wala talagang pagmamahal sa iyo ang mga bata. Kung ayaw mo, pwedeng paalis mo kami. Ganito ka, maghahanap ng paraan para iwan ako, di ba? Hindi mo kailangan mag-aksaya ng oras sa akin. Akala mo wala akong paraan. Para bantayan sila. Bitawan mo ako. Nanay! Pagkawalan mo ang nanay! Pagkawalan mo! Kung wala talagang pagmamahal sa akin ang mga bata, mag-anak tayo ulit. Papalaki natin ito. Magkakaroon na ng pagmamahal. Guminyang, nabaliw ka ba? Nga, nabaliw ako ng mahal kita. Nabaliw ako ng lubusan 6 na taon na ang nakalipas. Pakawalan mo ang nanay! Pakawalan mo! Guminyang, huwag mong ipagtanim sa akin.
Ano naman? Basta ikaw ay mananatili sa tabi ko. Wala akong pakialam sa lahat. Ganoon ba ang pagkamuhi mo sa akin? Kung ganoon, hindi ko rin pakakawalan ka. Bakit ka sumama sa iba? Bakit? Ranran, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Ming Yang, bakit nagiinom ka ng mag-isa? Samahan kita ng isang baso. Du Ailey. Umalis ka. Ming Yang, sa puso mo, tanging siya lang, ang babae. Kailan mo ako mapapansin? Wala ako ng interes sa'yo. Ming Yang, ako, Dueli, mula noong bata, walang hindi ko nakukuha. Ikaw lang ang akin. Ming Yang, samahan kita ng isang baso. Ang alak? Kunin ang alak. Nandito. Ming Yang, lasing ka na. Ihahatid ko ikaw sa bahay. Ming Yang, Ranran. Ranran, bakit mo ako iniwan? Mahal na mahal kita. Hindi ka iiwan ni Ranran. Umalis ka, isasama ka ni Ranran pa uwi. Ranran, Ming Yang, hindi yan si Ranran. Du Ailey. Anong ginagawa mo rito? Ming Yang, lasing ka kagabi, tayo. Ay nagtalik. Impossible. Ito ang marka ng halik na iniwan mo sa akin. Ming Yang, Ranran. Impossible. Ming Yang. Kagabi, tayo, ay nagtalik nga, hindi mo naman ipagkakaila yun, di ba? Kahit papaano, may kasunduan sa kasal tayo. Hindi mo pwedeng kanselahin ang kasunduan. Lumabas ka. Sinabi ko na umalis ka. huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo istorbo sa inyong dalawa ni Du Ailey. Ranran. Ikaw pala. Ranran, huwag kang umalis. Nagkakamali lang tayo. Akala ko kasi. Ano na pagkakamali? Yung pagkakamali na may nangyari sa iyo at kay Du Ailey? O yung pagkakamali na ikakasal na kayo? Kung ganyan ang relasyon ninyo, bakit mo pa ako ginugulo? Kahapon lang, aksidente talaga yon. Hindi ko siya minahal kahit kailan. Nakita ko mismo, naniyakap mo siya papasok sa kwarto. Huwag mo na akong lokohin. Mahal na mahal kita. Bakit mo ako iniwan? Lasing siya. Ganyan siya palagi. Paglasing, luma lamang sakin. Tara na. Tinitigan mo lang. Ano pa ba? Anong karapatan mayroon ako? Ming Yang, nakalimutan mo na ba? Siya ang nobya mo, at ako, libangan mo lang bago ka ikasal. Yung tinatawag mong kabit. Hindi mo talaga naisip na magsimula ulit tayo, di ba? Sinabi ko na hindi na kita mahal. Kung sino ang kasama mo, wala na akong pakialam. Sino ang pinapahalagahan mo? Si Zhao Zirong. Hindi ka magsasalita. Tumango ka na lang. Bay Ranran. Sasabihin ko sa'yo, kahit mahal mo siya,
Hindi kita pakakawalan. Dito ka lang sa tabi ko. Lahat kayo ay batang hamak. Hindi kami makikipaglaro sa'yo. Hindi kami batang hama. Mama, may nag-aapi sa akin. Anong batang hamak na ito? Hinahamon mo pa ang anak ko. Masyado kayong mapang-api. Mapang-api, ang kindergarten na ito ay pagmamayari ng pamilya ko. Kapag hindi ako masaya, kasama mo, papaluin ko. Tumigil. Ay, Guzong. Bakit ka nandito? Narinig ko na ang kindergarten na ito ay pagmamayari ng pamilya mo. Ang asawa ko ang nagpapatakbo para sa pamilya ko. Ang anak mo ay nasa kindergarten din. Sila ang mga anak ko. Ano? Sila ay mga anak ng pamilya ko. Narinig ko kanina, may tumawag sa kanila na batang hamak. Hindi sila. Ako lang ang batang hamak. Guzong, ikaw ay dakila, huwag mong pansinin ang hamak. Masama ang salita ko. Kung gusto mong ipatapon ang mga anak ko sa kindergarten, ipapatapon ko ang pamilya mo sa Haicheng. Hindi pwede, Guzong. Guzong, kasalanan ko lahat. Hindi, huwag, Guzong. Dalhin. Guzong. Mama, Ikaw ba ang ama namin? Hindi siya ang ama ninyo. Ikaw ba ang papa namin? Hindi siya ang papa ninyo. Sa pagsusuri, maliwanag na nakasulat, ako ang kanilang ama. Guminyang. Huwag mong isipin na dahil nagpanggap ka at mabait ka sa kanila ng ilang panahon, ay maibabayad mo na ang lahat ng nakaraan. Huwag mong kalimutan. Ikaw mismo ang nagsabing mga batang lansangan sila. Hindi sinasadya ang nangyari noon. Ano ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Hindi kailanman mangyayari yon. Kung ganon, Assistant Wang, dalhin mo sila. Muli mo na namang aagawin ang mga anak ko. Anong agaw? Ako ang kanilang ama. May karapatan din akong mag-alaga sa kanila. Xiao Feng, Xiao Ya, sumama kayo sa papa pauwi. Ayaw namin sa'yo. Ayaw naming maging papa mo. Gusto naming makita si Papa Zhao. Mas gusto ko rin si Papa Zhao. Si Zhao Zirong na naman. Mukhang masyado kong pinadali ang buhay ng pamilya Zhao. Huwag mong galawin si Zirong. Inagaw niya ang babae ko at pinapatawag siyang papa ng mga anak ko. Bakit ko siya palalampasin? Guminyang, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo siyang saktan. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Kahit anong gusto mong gawin ko, papayag ako. Assistant Wang, dalhin mo sila. Kung ganon, magkaanak ka na lang ulit sa akin. Ganito ba talaga kasuklam-suklam ako sa'yo? Kay Zhao Zirong, ganito rin ba ang pakikitungo mo? Huwag mong kalimutan, ikaw ang may kailangan sa akin ngayon. Gusto mong palampasin ko siya, magpakita ka ng kooperasyon. Bakit hindi ka nagsasalita? Kasama ako, ganito ba kalaki ang hirap na nararamdaman mo? Boss Go. May nangyari sa mga bata. Doctor, ano ang kalagayan ng anak ko? Natuklasan namin na ang anak ay may sakit sa dugo. Kailangan ng karagdagang pagsusuri. Hindi ba pareho sa sitwasyon ko? Noong panahon ni Ranran, nagbubuntis na. Pero ikaw ay may sakit sa dugo. Ang lolo mo ay dumating. Sinabi na kung hindi ka makikipaghiwalay. Hindi niya tutustusan ang paggamot mo. Ranran, upang mailigtas ang buhay mo. Kailangang makipaghiwalay sa'yo. Paano nangyari ito? Ano ang gagawin sa Xiaofeng? Ranran. Huwag matakot. Alam ko. Sa pagitan nating dalawa, maraming hindi pagkakaunawaan na naroroon pa.
hindi mo pa ako napatawad. Pero, ang kalagayan ng Xiaofeng ang pinakamahalaga ngayon. Huwag kang mag-alala, gagamitin ko ang lahat ng aking resources upang tulungan siyang magamot. Huwag matakot. Okay, Talaga, tutulungan mo siya. matagal ko na sinabi sa'yo. Siya ang anak mo, at anak ko rin. Ranran. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magkasama nating alagaan siya. Okay. Baidong. Nahanap na ang batang babae. Bakit kayo narito? Hindi ako darating. Hayaan lang na makita ka, ang babae na ito na hindi malinis. Dalhin sa aking pamilya go. Sasabihin ko sa'yo. Ang asawa mo ay Doailey. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ang taong gusto kong pakasalan ay si Byron Ran lamang. Ming Yang. Hindi mo maaaring pakasalan si Bai Ranran. Dahil sa loob ng tiyan ko. May anak mo. Ngayong buntis si Du Ailey sa'yo. Alagaan mo ng mabuti. Rantan. Wala namang nangyari sa amin niya. Maniwala ka sa akin. Nakita ko mismo yon nung araw na yon. Sa tingin mo maniniwala ako? Rantan, huwag kang aalis. Yung sakit ni Xiaofeng. Napagkasunduan nating alagaan siya ng magkasama. Tanging ang pamilya namin gulang ang makakagamot sa sakit ni Xiaofeng. Ginagamit mo na naman ang bata para takutin ako. Noon ang sinabi mong magtutulungan tayo, akala ko nagbago ka na talaga. Gusto ko lang na mapigilan kang umalis. Ming Yang. Yung sanggol sa tiyan ko, anong gagawin mo? Pwede kong payagang manirahan ng babaeng to, sa bahay ng mga go. At papagamutin din ng batang yun. Pero, ang babaeng to, hindi karapat-dapat sa pamilya namin go. Ikaw. Dapat mong pakasalan si Doailey. Huwag kang mag-alala. Ginoong Gyu. Alam kong mababa ang estado ko. Hindi ako karapat-dapat sa inyong pamilya, Gu. Kapag gumaling na si Xiaofeng, ako na ang aalis kasama ang bata. Rantan, Ming Yang. Yung Bai Rantan na yun, wala ka talaga sa puso niya. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ming Yang. Huminahon ka. Uminom ka muna ng tubig. nung araw na yon sa bar, ganito ka rin naglagay ng gamot sa inumin ko, hindi ba? Kung hindi naniniwala si Gumingyang, na nangyari talaga sa amin, gagamit na lang ako ng ibang paraan. Ano ang nangyari kay Xiaoya? Tinulak niya ako. Gusto niyang patayin ang anak ko. Ming Yang. Ang sakit ng tiyan ko. Nanay, hindi ko siya tinulak. Hinawakan ko lang siya ng marahan. Guming Yang. Naniniwala ka ba kay Xiaoya? Anak mo ang tumulak sa akin. Gusto niyang patayin ang magiging anak ng pamilya ko. Kung may mangyari man sa anak ko, pananagutan mo ito kasama ng anak mo. Ran. Nanay, dumudugo ka. Doktor, kumusta ang pasyente? Paumanhin, ang bata, hindi na nailigtas. Bata. May anak na si Ranran. Ilang taon na? 2 buwan na. Sir Guo, ito ang bagay na pinapahanap mo sa akin noon. Kamusta? Sapat na ba ang pagmukha kong pagod? Kinakausap ko kayong dalawa. Sasabihin ko sa inyo, kung may magtanong mula sa pamilya ko, sabihin na nagkan ako. Masasakit ang katawan ko. Ang bagay na hindi ako nagbuntis, kung may kahit kititing na balita na lumabas, hindi ko kayo palalampasin. Hindi palalampasin sino? Ming Yang.
Pasensya na. Hindi ko napangalagaan ang anak. Nagkaan si Ranran. Nagbuntis pa siya. Ming Yang. Ang babaeng iyan, talagang ayaw niya na magkaroon ng anak ang pamilya Go. Kaya pinagkan niya, ako at siya. Sinadyang niya iyon. Ming Yang. Ipaghiganti mo, ang anak natin. Namatay ang anak ng pamilya Gu. Natural na dapat kasama sa libing, pero hindi si Bai Ranran. Ikaw, Du Ailey. Ming Yang. Nagkakamali ka ba sa akin? Nagkakamali. Assistant Wang, Opo. akala mo ba tanga ako? Paglalagay ng gamot, nandito ang lahat ng ebidensya ng peking pagbubuntis. At ang pag-aapi mo sa kanya, ay malinaw na naimbestigahan. Ako nga, ano naman? Kung hindi dahil sa babaeng yun, dapat matagal na tayong magkasama. Ang lakas ng loob mo. Mga tauhan. Simulan na. Anong gusto mong gawin, Guming Yang? Huwag mo akong galawin. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Do. Kung gagalawin mo ako, paano mo ay i-explain kay Jigo? Ang pamilyang Du, hindi ko yan pinapansin. Tungkol naman kay Yegyu, panahon na para magretiro siya. Guming Yang. Bitawan mo ako. Ranan, gising ka na. Tatawag ako ng doktor agad. Nawala na ba ang anak ko? Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Pero, naayos ko na si Du Ailey. Pagbalik mo sa pamilyang Gyu, wala nang haharang sa'yo. Guming Yang. Wala na ang bata. Hayaan mo na akong umalis. Ranan, Guming Yang. Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Hindi na kita mahal. ang bata. Kailangan pa ni Xiaofeng ang pamilyang Gyu. Hindi ka pwedeng umalis. Hanggang ngayon, ginagamit mo pa rin ang bata para takutin ako. Hindi kita hahayaang umalis. Kahit anong paraan ang gawin ko, kahit mapuot ka sa akin. Hindi kita pakakawalan. Gusto mo ba akong patayin? Sino ang gustong pumatay sa apo ko? Bailaw Taytay. Run. Uuwi ka sa bahay kasama ng lola. Lola, Run. Ako talaga ang lola mo. Noong una, nag-away ako at ang mama mo. Kaya umalis siya ng bahay. Hindi ko siya matagpuan. Akala ko, hindi na siya makakabalik. Run. Alam ng lola, marami kang pinagdaanan. Tara na. Uuwi ka sa bahay kasama ng lola. Ang batang lalaki ng pamilyang Go. Kahit na ang lolo mo, nakatayo sa harap ko ngayon, hindi ko siya papansinin. Gusto kong dalhin ang apo kong babae. Wala kayong makakapigil. By Guanjia. Sasabihin ko sa iyo. Ang kalagayan ni Ranran. Alam ko na lahat. Hindi mo bagay si Ranran. Ang sakit ng bata. Ang aming pamilyang Bay. May mga tao na makakagamot. Maghahanap ako ng mas bagay para sa Ranran. Ranran. Uuwi tayo. Lola, Oo. Tara, uwi tayo.
Hindi ba ito ang binibini ng pamilyang Do? Paano siya naging ganito? Daw ay nagalit sa pamilyang Go. Hindi lang. Nagalit din sa binibini ng pamilyang Bai. Ano, nagalit sa pamilyang Bay. Iyon ang pamilyang Bay. Wala na tayong magagawa. Siyempre, siya ang matandang Bai, ang nawawalang apo sa loob ng maraming taon. Ang tanging tagapagmana ng pamilyang Bai. Daw ang pangalan ay Bay Ranran. Ano ang sinasabi mo? Sino ang binibini ng pamilyang Bay? Bai Ranran. Paano posible? Paano posible si Bay Ranran? Siya ang binibini ng pamilyang Bay. Lumalaganap sa balita. Tignan mo sa internet, malalaman mo. Bay Ranran. Si Bay Ranran. Bakit? Bakit siya ang binibini ng pamilyang Bay? Ibigay mo yan sa akin. Dinudusta mo ako ba? O ipinagmamalaki mo lang? Alam kong mahal mo si Ranran. Pero mahal ko rin siya. Binibigay ko ito sa'yo, para lang malaman mo. Simula ngayon, ako ang aalaga sa Ranran, at sa dalawa niyang anak. Hindi ka niya mahal. Basta ang taong iyon ay Ranran. Sapat na para ako'y manatili sa tabi niya. Ito ay Yung pag-ibig sa bumagsak na lungsod. Nag-imbestiga ulit ako. Ito ang pinamana ni Ranran noon. Alaala ng mama niya, ipasa mo ito sa kanya. Hindi ako pupunta sa kasal niyo. Ayaw niyang makita ako. Ranran. Napakaganda mo talaga ngayon. Pasensya. Sorry. Nagmamadali ako. Dapat ay dahan-dahan. Nanay, ang ganda-ganda mo! Maghanda ka muna. Aalis ako sa labas para asikasuhin ng mga bisita. Nanay, masaya ka ba sa kasal mo? Masaya ako basta kayong dalawa. Ay masaya. Nanay, kung masaya ka, bakit hindi ka nagniite? Nanay? Pakakasal ka ba sa Daddy Zhao? Sa hinaharap, siya ang tatay ninyo. Nanay, mahal mo ba si Daddy Zhao? Sabi mo, pagkakasal lang sa taong mahal mo. Bayran Ran. Pakakasal ka sa Zhao Zirong. Siya ay mabuting tao. Dapat ay masaya ka.